Sid was caught off guard when Marie screamed. For about 5 seconds, he struggled to figure out what was happening, but he felt the terror in her body. Her whole body was trembling. He hugged her. He hugged tight so she would know she was safe in his arms. "Marie, it's Sid," bulong niya sa tainga nito. Naramdaman niyang unti-unting kumalma. "Sid?" Paanas na sabi nito. Dali-dali itong inalis sa mga bisig niyang nakayakap dito at humarap sa kanya. Nasa mukha nito ang hindi pagkapaniwala. "Sid, is that really you?" "I'm not just a fragment of your imagination, Marie." Kinuha niya ang kamay nito at inilagay iyon sa pisngi niya. "I am 100% real." Nanubig ang mga mata nitong nakakabasaan pa rin ng takot. "Oh, Sid." Bigla siyang niyakap nito at pinakawala ng mga luha na kanina pa'y marahil nitong pinipigilan. Hindi muna tinanong ni Sid si Marie kung bakit ano nangyari dito. Hinayaan muna niya itong umiyak, ngunit hindi niya makalimutan ang takot na nakita niya sa mga mata nito at ang takot na nakalikip sa sigaw nito. Balak na talaga ni Sid na abangan o sunduin nito sa school na pinagtuturuan nito. Masyado na kasing gabi at alam niyang 7:00 ang pinakalit na uwi nito. Hindi nga siya nagkamali sa pantahan dahil mukhang may mangyayaring hindi maganda dito. 16 years old lang si Marie nung una niyang makilala ito. 10 years had passed, but she was still pretty little girl na muntik nang mahulog sa hagdan nung una sila nagkita. Walang gaano nagbago rito. Ang height nito nung 16 years old pa lang ito ay iyon pa rin hanggang ngayon 26 years old na to. Lalong pinaganda ng panahon ng mukha nito. Big expressive eyes that were surrounded by long black lashes, a cute nose and pretty red lips. May pagkakulot ang hanggang bewang na buhok nito na bumagay sa oval shape ng mukha nito. Mukha itong Mexican. Bagay itong maging bida sa mga Mexican soap opera na kinagigiliwan dati ng mga Pinoy. Bagay na bagay rin dito ang pagkamorena nito. "Sid," ani Marie. Mula sa pagkahasubsob sa dibdib niya ay nag-angat ito ng tingin mukha niya. "Marie," masuyong pinunasan niya ang bakas sa mga luha sa pisngi nito. "Ikaw nga yan. Ikaw lang tumatawag sa akin yan." "Ano ba nangyari? Mukhang takot na takot ka ah." "Kasi, hey guys, what's happening here?" Mula sa front door ay lumabas si Lucille. Sabay silang napatingin ni Marie dito. Nagtatanong ang mga mata ni Ate Lucille. "Ate," ani Marie at mabilis na lumayo sa kanya. "Mukhang may malaking problema ang kapatid mo, Lucille," wika niya. "Marie, what's wrong? Dito na tayo sa loob ng bahay mag-usap." Agad na nililapitan ni Lucille ang kapatid nito at inakay na papasok sa bahay. Lucille Santos, the most in-demand female model of their time, was his ex-girlfriend. Kahit 3 taon ang tanda nito sa kanya ay hindi iyon naging hadlang para magkaroon sila ng relasyon. Sa Singapore sila nagkakilala, agad at siyang na-attract sa bubbly personality nito. Gustong-gusto niya ang positive attitude nito sa buhay. Tumagal ng 2 taon na relasyon nila, ngunit sa loob ng 2 taong iyon ay bilang lang ang mga pagkakataong magkasama sila dahil kapwa sila busy sa trabaho. They decided to break up so they could pursue their own careers. 6 na buwan pagkatapos sa kanilang breakup ay lumipat sa agency niya si Lucille dahil sa problema nito sa dating agency nito. Sinubukan nilang magkabalikan, ngunit na-realize nilang hindi na yun uubra. Mas okay kasi kung platonic lang ang relasyon na mamagitan sa kanila. Naging matatag sila bilang magkaibigan. Oo, may kanya-kanya silang set of friends, ngunit sa isa't isa nila magagawang pagkatotoo. Nasasabi sa kanya ni Lucille ang nasa loob nito at ganun din naman siya rito. Pareho silang malayo sa kanya-kanyang pamilya, kaya sa isa't isa sila kumukuha ng katatagan. Hindi lang niya kaibigan si Lucille, kapatid na rin niya ito. Nakapasok na silang 3 sa loob ng bahay na itinuturing ni Sid na pangalawang tahanan niya. Nasa Maynila ang 2 kapatid niya, ang kakambal niyang si San at ang bunso nilang si Aya. Binabalak niyang magtayo na lang ng negosyo sa Pilipinas at piliin ang mga proyekto na tatanggapin niya na may kinalaman sa pagmomotebrelo. Preferably, iyong dito na lang sa bansa. Napapagod na siyang magpalipat-lipat ng bansa dahil sa trabaho niya. Kasosyo siya ni Lucille sa modeling agency na itinayo nito. Maglalaylo na rin kasi ito sa pagmamodelo. Iniisip din niya na ipagpapatuloy ang pag-aaral niya.
Architecture ang course niya noon sa kolehiyo. Isang linggo pa lang siya nakakauwi, kaya tinitimbang pa niya mga bagay na gusto niyang gawin. Tell me sis, what happened? You're pale. Nakakita ka ba ng multo or something worse? Something worse, ate. Matamang tinitigan ni Sid at si Marie. Kahit nakaupo na ito sa sofa, ay nanginginig pa rin ito sa takot. Hindi na siya nakatiis. Tinabihan niya ito at masuyong inakbayan. Gusto niyang maramdaman nito na naroon siya sa tabi nito, kaya wala itong dapat ikatakot. Lumipad ang tingin niya kay Lucille na nakaupo sa beanbag paharap sa kanila. Tinungoon siya nito. Marie, you can tell us everything. We're definitely here for you. Himok niya sa dalaga. Someone has been following me for a week. Nararamdaman ko na palagi may nagmamasid sa bawat kilos ko. But tonight, napatunayan kong hindi lang nagmamasid ang gusto niya sa akin. He nearly caught me. Kung hindi lang ako nakatakbo ng mabilis, baka hindi niyo na ako kaharap ngayon. Sa narinig ni Sid ay napadi ng pagpisil niya sa balikat ni Marie. Bumangon na matinding galit sa dibdib niya. Kanina pang gustong humiwalay ni Marie kay Sid dahil hindi niya kayang makita ng ate Lucille niya na masyado siyang malapit sa binata. Ngunit hindi niya magawang lumayo dito dahil pakiramdam niya ay ligtas siya sa bisig ni Sid. Nagsimula siya magkwento sa dalawa. Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin siya sa takot. Kung hindi kasi siya nakatakbo ng mabilis ay baka napahamak na siya sa kamay ng lalaking iyon. That perverted asshole. Bulalas ni Sid pagkatapos itong marinig ang kwento niya. Hinawakan nito ang kamay niyang nanginginig. Thank God at you're safe. Kailangan nating i-report ito sa pulis. Matigas na wika ni Ate Lucille niya. Wala itong kangiti-ngiti habang nakatingin sa kanila ni Sid. Pasimpleng binawi ni Marie ang kamay niyang hawak ni Sid. Ate? Lucille's right. Tamang-tama pa lang dating namin. Hindi ka na mag-iisa rito, Marie. What do you mean? Ang Ate Lucille niya ang sumagot. Sid and I, we've decided to take a break. Balak namin tumigil ng 2 months dito. Matagal ko ng balak na magbakasyon ng matagal dito. When Lucille told me that, I thought it was the great idea kaya sumama ako. Galing ako ng New York at dediretso na sana ako sa Japan para sa next gig nang maisip kong i-cancel ang participation ko sa event doon. Mabuti na lang pala at ganun ang ginawa ko. Tiningnan siya nito ng mataman. May idea ka ba kung sinong lalaking yon? Nakilala mo ba ang boses niya? Umiling si Marie. Sino-sino ba ang manliligaw mo, Marie? Baka isa sa kanila. May isang anonymous sender na palagi nagbibigay sa akin ng bulaklak. Ikinuwento niya ang lahat-lahat sa mga ito. Tumayo ang Ate Lucille niya pagkatapos niya magkwento. Kailangan ay ma-report natin agad sa mga pulis. You're in danger, Marie. Hindi biro tong sitwasyon mo. Iniwan sila nito para tunguhin ang kinaroroonan ng telepono nila. Naiwan sila ni Sid. Tahimik lamang ito at mukhang malalim ang iniisip. Gusto ni Marie na magsalita o pulisin ang pisngi nito. Huli niyang nakita ito nung nagbabakasyon ito sa kanila kasama si Aya 5 buwan ang nakakaraan. Ngunit kailangan niyang pigilan ng mga ilusyon niya. Wala siyang karapatan. Kaya bago pa matalo ang puso niya ang kanyang isip ay tumayo na siya. Where are you going, Marie? Tanong sa kanya ni Sid. Sa kitchen, I need some water. Hindi lumingon ditong sagot niya. Tuloy-tuloy siya naglakad palayo rito. Parang lalong sumisikip ang paghinga niya dahil sa malapit lang si Sid. Parang isang linggong hindi nasayaran ng tubig ang lalamunan niya dahil sa matinding pagkauhaw na naramdaman niya. Unti-unti na siyang kumakalma. Napasandal siya sa kitchen countertop at muli siyang uminom ng malamig na tubig. Baka isa sa manliligaw sa'yo na binasted mo ang gumagawa nito, Marie. Muntik nang malbiluukan si Marie ng tubig sa iniinom sa pagkagulat ng marinig ang tinig ni Sid. Natutop ang kanyang dibdib. Papalapit si Sid sa kanya. Hindi niya inaasahan na susundan siya nito. There's a possibility, right? Pagpapatuloy nito, hindi pinansin ang reaksyon niya. May nanliligaw sa iyong Muay Thai instructor, ex-Philippine Navy, co-teacher mo at businessman. I think isa sa mga iyon ang culprit. What do you think, Marie? Napanganga si Marie sa mga sinabi ni Sid. Paano nito nalaman ng mga yon? Teka, nauutal na wika niya. Si Ate Lucille ba nagkwento sa'yo tungkol sa mga naging manliligaw ko?
Kahit malayo sila sa isa't isa ng kapatid niya, ay nakakapagkwentuhan pa rin sila ng mga nangyayari sa kanila sa pamamagitan ng telepono at internet. Iyon lang tungkol sa mga bulaklak ang hindi niya nasabi dito dahil inakala niyang hindi naman mahalaga iyon. Tumango si Sid. Sigurado ako na kung sino man ang anonymous sender ng mga bulaklak ay siya rin ang sumusunod sa'yo. Dumilim ang ekspresyon sa mukha nito. Sid, hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. May bago ka bang nakilala na nakapagpa-interes sa'yo? Umiling si Marie. Nalunok yata niya ang kanyang dila sa intensidad na nababasa niya sa mga mata ni Sid. Marie, isipin mo mabuti. Kahit isa ba sa mga binanggit ko, hindi nagbanta sa'yo? Sino sa tingin mo ang dapat mong paghinalaan? Hindi ko alam. Hindi pwedeng hindi mo alam. Nagulat si Marie sa pagtaas ng boses ni Sid. Kinakabahang tumingin siya rito. Sa kanya ba ito nagagalit dahil negatibo ang naging sagot niya sa tanong nito? Hindi naman talaga niya alam kung sino ang posibleng gumagawa niyon. I'm sorry, Marie. Biglang lumambot ang ekspresyon nito. Nawala na rin ang galit sa mga mata nito. Forgive me. Nasigawan kita. Sid. Bigla siya niyakap nito. Halos man lambot ang mga tuhod niya sa sobrang nervyos, and at that same time, she was overwhelmed by his warmth. Yes, this wasn't the first time she experienced being hugged by him. But she had to admit, iyon ang unang pagkakataon na pakiramdam niya ay iisa ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa naisip ay tila natauhan siya. Hindi kailanman mangyayari yung naisip niya. Siya, mamahalin din si Sid. Imposible. He already belonged to someone else, and that someone was her own sister. Pinaasa lang niya ang sarili. How pathetic. Itutulak na sana niya palayo ang binata para matigil na sa pag-iilusyon ng isip niya nang bigla ito magsalita. I'm sorry. I suddenly lost my temper. I didn't mean to raise my voice, but I can't help it. I'm really upset. Hindi ko mapapayagan ng sino man na makasakit sa'yo. You're someone very precious to me. So let me take care of you. I'll do everything just to keep you safe. I won't let that freaking bastard have his way with you. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Hindi makahinga si Marie, ngunit hindi yun dahil sa higpit ng pagkakayakap ni Sid, kundi dahil sa mga narinig niya mula rito. Kailan pa nangyari na gusto siyang protektahan nito? Hindi nito alam kung ganong saya ang dinudulot nito sa salita nito sa kanya. Kung mamamatay ngayon si Marie sa mga bisig ni Sid, she would gladly accept her fate. Who said love was overrated? Kapag nagmahal ang isang tao, lahat ay gagawin sa mahal nito. Hindi nito iisipin kung masasaktan nito sa bandang huli. This man was the love of her life. He was the only one for her, the one who gave her warmth just like the sun, the one she had always dreamed of to be hers but knew deep in her heart she could never have. From now on, hindi ko nahahayaang mawala ka sa paningin ko, Marie. I've decided to watch you every move. Pumayag ka man o hindi, walang makakapigil sa akin. Sisiguruhin kong hindi makakanti kahit ang dulo ng daliri mo ng walang hiyang yon. Gustong gusto ni Marie ang naririnig niya mula kay Sid. Tila musika yun sa kanyang pandinig. Sa bugso ng damdamin niya ay pinulupot niya ang kanyang mga bisig kay Sid para gumanti ng yakap dito. They just stood there for about a minute or maybe a lifetime. She held him dearly, unable to let go of him even through her mind told her to do so. Kung kasalanan man na mahalin niya ang lalaking ito, pues kahit ngayong oras lang na ito, ay hahayaan niyang pagbigyan ng sarili na magkasala. Marie, paano sasabi nito? Malambing ang dating ng boses nito. She wanted to cry. She wanted him to know how much she loved him, lalo na kapag tinatawag nito ng gano'n ang pangalan niya. Gusto niyang ipagsigawan kung gaano niya ito kamahal, kung gaano siya nagtitiis ng paroon lamang ito sa malayo. Kung gaano kasakit ang katotohanan na kahit ano pang gawin at sabihin niya rito ay hindi pwedeng magpasa kanya ito. Isang masaklap na katotohanan na bagaman tanggap ng isip niya ay ipinagluluksa pa rin ang puso niya hanggang ngayon. Hindi alam ni Marie kung bakit nasasabi ni Sid ang mga iyon sa kanya. Marahil protective lang ito sa kanya dahil kapatid siya na babaeng mahal pa rin ito. Alam naman niya na mula pa nang makilala niya ito, ay kapatid na ang turing nito sa kanya.
Sino nga ba naman ang gustong mapahamak ang sariling kapatid? It was a very sad piece of reality, but she had learned to accept it. At least nagawa siyang mahalin ng binata kahit pagmamahal kapatid lamang iyon. Sid? Marie? Anang tinig ni Ate Lucille niya na pumutol sa moment nila ni Sid. Ate, natatarantang sabi niya. Itinulak niya si Sid. Ang sabi na nakausap ko sa police station, magpapadala sila rito ng pulis para kausapin ka tungkol sa nangyari. Pinagbasda ni Marie ang kapatid niya. Wala itong kangiti-ngiti. Nagdulot iyon ng kabas sa kanya. Marahil ay hindi nito nagustuhan na nakitang pagyakap nila ni Sid. Gusto niyang ipaliwanag dito ang nakita nito. Ganun lang daw ang gagawin nila, Lucille. Kakausapin lang nila si Marie. Hindi ba dapat ay nag-provide sila ng nagbabantay sa bahay at sa school bukas? Tanong ni Sid. Sinabi ko na rin yan sa kanila, pero ang sabi nila ay kailangan muna nila makausap si Marie. Gusto nilang malaman ang buong pangyayari before they take action. What if they're already too late? Napagalitan ng pagkuro-kuro ang dalawa. Nakikinig lang siya, tila nagsara ang utak niya. Dahilan para hindi yun makapag-isip ng sasabihin para patigilin ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Nang dahil sa kanya mukhang magkakainisan pa mga ito. Ate Lucille, Sid, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang tinig. Huwag na kayo magtalo dahil sa akin. Alam naman ng mga pulis sa ginagawa nila. Hayaan natin gawin nila ang trabaho nila na kanilang paraan. Is that okay with you, Marie? Your life is in danger. Ani Sid. Maybe we're just overreacting. Overreacting? Nagtagi sa mga bagang nito. Yung takot sa mga mata mo, panginginig at pag-iyak. Bunga lang ba yun ng overreacting, ha? You can't fool me, little Marie. You know you're in danger. Sabi ni Sid kapag kuwan ay bumaling ito sa kapatid niya. Lucille, nandito rin lang tayo. Hayaan mong tulungan ko ang kapatid mo. Sid, hinawakan nito ni Marie sa braso para pigilan ito, ngunit hindi siya pinansin nito. Nangako ako kay Marie na poprotektahan ko siya, whether she likes it or not. Anito. Kinakabahang pinanood ni Marie ang reaksyon ni Ate Lucille. Hindi niya mabasa iyon, nanatiling poker face ito. Nabihirang nangyayari dahil masiyahan itong tao. Hindi mo na kailangan gawin yun, Sid. Natatarantang sabi ni Marie. Nandito ka para magbakasyon, hindi para mag-babysit sa akin. I insist, you can stop me from protecting you. Natutop niya ang kanyang noo. Ano na lang iisipin ng Ate Lucille niya kung gagawin ni Sid yun? Binalot siya ng katahimikan. Kung hindi pa sila nakarinig ng mga katok sa pagtawag sa labas ng front door, ay wala pang kikilos sa kanila. The police are here. Anang ate niya. Tumalikod na ito at nauna nang nilahad palabas ng kitchen. Susunod na sana siya rito nang pigilan siya ni Sid sa kamay. Nag-init ang pisngi niya. Hindi ito nagsalita. Tahimik lang na inakay siya nito papunta sa living room. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.